Ganyan, Mr. President, mas okay ba siguro kung mag-hire na lang tayo ng mga expert na mga billing processing provider na mag-process ng bills versus itong mga DOH na wala naman sigurong sapat na training sa pag-process ng mga bills? Before Senator JV answers that question, the Chair would like to ask Senator Rafi, are you referring to the government-owned hospitals like Philippine Heart Center, Lung Center, National Kidney? Are you referring to I'm referring to, Mr. President, kapag yung GL ibinigay sa pasyente and then yung pasyente gagamitin yon sa kung saan man siyang hospital na confine. Yeah, anong hospital pa? Government hospital? Government hospitals mostly. And even not government hospital because yung GL naman tinatanggap din sa mga private hospitals. Yes. Yung GL naman, ang sa private hospitals lang, ang sa pagkakalam ko, dumadaan sa DSWD, not sa DOH. Pero yung may through AIX. Through AIX. Yes. Pero ang marami kasi mga ospital ngayon, Mr. President, Senator Rafi Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Actually, this is a manifestation of support, and then later on, if the good senator from San Juan will yield to a couple of interpolations. Yes, certainly. Anything from our my kababayan from Isabela. Thank you, sir. Mr. President, I would like to thank our good Deputy Majority Leader, Senator J.V. Ejercito, for championing the promise of the Universal Health Care Law and for supporting the sustainability of zero-balance billing. Healthcare in the Philippines remains financially inaccessible to many Filipinos despite the passage of the Universal Health Care Law. Patients still suffer from systematic delays, out-of-pocket costs, and reliance on guarantee letters o yung tinatawag na GL to secure urgent hospitalization. This practice undermines the constitutional guarantee that health is a right, not a privilege. In 2024, out-of-pocket payments by household accounted for 42.7% of the country's current health expenditure. According to the Philippine Statistic Authority, this shows that Filipino households are still burdened with nearly half the cost of healthcare, often paying cash or borrowing money to cover inpatient expenses kahit miyembro na sila ng PhilHealth. Mas nakakaalarma, maraming hindi kayang bayaran ng kanilang hospital bills kaya umaasa na lamang sila sa mga GLs mula sa mga halal na opisyal o kaya sa PCSO o DSWD. Sa kabilang banda, nakakatanggap po kami ng mga reklamo na may mga ospital na tumatanggi sa mga GL dahil sa matagal na pagproseso ng bayad sa kanila. Mr. President, these are the challenges that our people face every day. Thousands of Filipinos walk into hospitals with a sick parent, child, or sibling, only to realize that to afford the treatment, they will have to knock on the doors of different agencies. Bakit kailangan pang magmakaawang isang pamilya ng pasyenteng walang pangbayad ng bill sa ospital sa iba't ibang munisipyo upang makalabas lang ang kanilang mahal sa buhay? Ito ay isang nakakalungkot na realidad. These patients are not asking for VIP treatment. They are simply trying to survive. Kailangan natin silang tulungan. The resources already exist. The public has contributed through taxes and monthly PhilHealth premiums. What is lacking is the efficient disbursement of funds and the political will to eliminate middlemen in our access to healthcare system. Muli, buong aking suporta kay Senator JV dahil karapatan ng bawat Pilipino ang magkaroon ng access sa healthcare at sa sistema na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. And having said that, Mr. President, will the good senator from San Juan yield to some questions? Yes, certainly. First of all, I'd like to thank Senator Tulfo for your support. Alam ko na po na marami pong dumudulog sa inyong mga programa na talagang napakabigat, no? Kapag health expenses o medical bills. Kaya alam ko po na ramdam niyo ang hirap
na dinaranas ng bawat Pilipino na nagkakaroon ng kamag-anak o kung sila mismo nagkakasakit. And I thank you for your support. So any questions will be much welcome, sir. Thank you, Mr. President. Mr. President, sa inyong palagay, paano po kaya natin maisaayos ang sistema ng GL? Kasi sa aking experience, base po sa mga nagreklamo sa akin, marami namang ospital ang ayaw tumanggap ng GL dahil napakabagal daw po ng pagbayad. Hindi sila nagbabayad agad-agad, kaya yung mga ospital hindi na tumatanggap ng GL. Ano sa tingin nyo, Mr. President, ang magandang sistemang pwedeng ilatag nang sa gayon mapapabilis yung proseso ng pagbayad ng DOH sa mga ospital na tumatanggap ng GL? Or sa tingin nyo kaya, Mr. President, kung hindi maisiayos ng DOH ang billing system nila, i-abolish na itong GL at ibigay na lang yung budget ng GL sa PhilHealth kasi zero billing na tayo nang sa gayon. Hindi na kailangan pang pupunta yung mga pasyenteng may hirap sa mga politiko, kakatok sa mga pinto ng mga politiko para humingi ng GL. Ano sa palagay niyo po, Mr. President? Totoo po yan. Alam niyo po, ang gusto ho sana natin nung binabalangkas ng Universal Healthcare Act ay diretso na, no, nasa mga ospital na pag mayroon pong pasyente ay hindi na sila mamumroblema. Pero in reality, Mr. President, totoo kayo, itong GL o guarantee letter, kahit papano, sa ngayon ay marami talaga natutulungan pa. Ito nakakalungkot dahil po sa red tape o sa mga proseso na minsan ay nagkakaroon ng problema at may ibang hindi pa natatanggap. Pero nagsalita rin Pangulo na hopefully itong sa kanyang bagong e-gov app, no, sana po mas maging makatulong po ito para ito mga humihingi ng guarantee letters o medical assistance ay maging mas efficient, no, sa Mr. President. Pero tama po kayo, I share with you yung inyo pong concern dahil itong guarantee letter kahit paano, kahit na ito'y nanggagaling sa ibang mga officials, ay kahit paano diretso nakakatulong kaagad sa ating mga kababayan. Kaya nga siguro itong darating na budget season, budget hearings ay dapat ma-resolve ito ng Department of Health at iba pang mga ahensya na may kinalaman po sa processing po ng guarantee letters, Mr. President. Yes, my second to the last question, Mr. President. Since yung problema talaga ng mga ospital ay sapagkat mabagal magbayad yung DOH, meaning itong DOH naipit yung mga accounts payable sa mga ospital, even sa mga doctors. Hindi kaya maganda, Mr. President, kung mag-hire na lang ang gobyerno, i-outsource na lang yung billing, mag-hire ng expert billing processing provider na ang kanila expertise talaga ay yung magbusisi ng mga medical bills at kung dapat babayaran ito at kung magkano yung angkop na babayaran sa nasabing services na provided ng hospital. Versus sa ngayon po kasi, DOH po ang nagpo-process ng bills na pinapadala ng ospital. And more often than not, palagi binabalik, yun ang binibigyan ng rason ng mga ospital, ang kanilang bills, ang billings nila, despite the fact na kompleto naman sa documentations, at ang palaging palusot o sinasabi, kulang sa documents, they go back and forth. So sa palagay niyo, Mr. President, mas okay ba siguro kung mag-hire na lang tayo ng mga expert na mga billing processing provider na mag-process ng bills versus itong mga DOH na wala naman sigurong sapat na training sa pag-process ng mga bills? Before Senator JV answers that question, the Chair would like to ask Senator Rafi, are you referring to the government-owned hospitals like Philippine Heart Center, Lung Center, National Kidney? Are you referring What to I'm referring to, Mr. President, kapag yung GL ibinigay sa pasyente, and then yung pasyente gagamitin yon sa kung saan man siyang hospital na confine. Yeah, anong hospital pa? Government hospital? Government hospitals mostly. And even not
even not government hospital, because yung GL naman, tinatanggap din sa mga private hospitals. Yes. Yung GL naman, ang sa private hospitals lang, ang sa pagkakalam ko, dumadaan sa DSWD, not sa DOH. Pero yung may Through AIX. through AIX. Yes. Pero marami kasi mga ospital ngayon, Mr. President, na tumanggap ng GL at The private government hospitals. You're referring to the government I'm referring to hospitals? private hospitals na dati Private. tumatanggap sila. Yes, private. And then may mga private hospitals na ang kanilang binibigay na reason kung bakit tinaasan nila yung kanilang singil, kung minsan hindi na makatarungan, ang rason nila kasi mabagal magbayad yung I agree. DOH. So para ma-offset yung haba ng panahon, kaysa naman nag-aantay sila ng bayad, yung habang panahon na hindi sila babayaran, inaabot ng siyam-siyam, at least mataas-taas yung singil nila para makabawi naman sila. Thank you, Senator Tulfo. Senator JV, may Mr. President, probably we could explore that. No? Pwede ho siguro nating itanong ito sa budget hearing sa DOH kung yung posibilidad na anong nangyayari kasi, Mr. President, nagkakaroon na rin bureaucratic naiipit, no? Itong mga pag-release ng pondo, for example, sa MAIP, sa guarantee letters, na naiipit siya sa bureaucratic red tape minsan na tama kayo no Mr. President, si Senator Tulfo, siguro yung mga pasyente pag nandoon na po sa ospital hindi na ho pwedeng mag-antay ng matagal dahil kailangan na nila kaagad yung pondo. Nangyayari sa atin talagang sa nabanggit ko nagiging problema yung bureaucratic red tape minsan ilang buwan na bago ma-release na kung kailan tapos na, no, nakagawa na ng paraan na nakapangutang na. So yan yung mga kung kung ito'y mas magiging efficient yung pong inyong iminom mong kahi na magkaroon ng third party para po tignan at maging siya po yung mga siwat umayos dito sa mga applications para sa guarantee letters at iba pang assistance ay pwede ho rin natin sigurong tignan at pag-aralan, lalong-lalo na sa darating na budget hearings, ay itanong sa DOH yung posibilidad. That's all, Mr. President. Thank you very much, Mr. Thank you, President. Senator Tulfo. Senator Bam Aquino is recognized to interpolate. Maraming salamat, Mr. President. Would the gentleman from San Juan yield to a few questions? Certainly, of course, anything from my colleague, and likewise, we have sponsored so many bills together, no, that we would consider landmark, like, of course, the Free Higher Education Act, and hopefully, I'm glad that he is back here, that he would want to help in the UHC this time. Maraming salamat, Mr. President. Let me begin by commending the principal sponsor of the Universal Healthcare Act, Senator Ejercito, for his great work. Sir, may mga tanong po ako tungkol sa no balance billing kasi nalilito rin po ako. Nabanggit po sa SONA na no balance billing na tayo ngayon. In fact, Mr. President, I think a number of presidents have actually mentioned this, no? No balance billing na tayo ngayon. So yung tanong, Mr. President, talaga bang no balance billing na talaga tayo? Kung ako'y may sakit at pumunta sa isang government hospital, hindi na dapat ako kinakabahan na magbabayad ng kahit anumang presyo o kahit anumang billing po dyan? Or meron pa ring posibilidad na meron akong billing, Mr. President? Ano ba talaga ang status nito? Mr. President, maraming salamat, Senator Bam Aquino, sa iyong pagtanong. Dahil dapat nga po talagang ito'y i-clarify din ng Department of Health, no? Dahil ang totoo po, yung zero balance billing or no balance billing, it applies to basic accommodation o yung pong mapupunta sa ward. And ang intent din po ng UHC, yung pong mga indirect contributors, so ito po yung mga talagang walang kapasidad magbayad, no? Yung po yung PWD, senior citizens, and indigents, sila po yung talagang target na zero balance billing. So, pag napunta sa private room, of course, that's another story. Hindi po yan mapupunta rin sa zero balance billing kasi po talagang nakapaloob doon ay basic accommodation or yung po mapupunta sa ward. And mabigay ko na po yung monitoring report, no? Noong January 2025, yung no balance billing monitoring report.
there are about 20,000 who availed of the no balance billing, yung mga no balance billing eligible patients. For 2024, naka 72,000. No? So, yun po. That's why, Mr. President, that's the reason, one of the reasons that I am seeking to have a supplemental budget. Actually, ito po yung galing sa NEP, no, sa National Expenditure Program. Kaya lang, naging controversial nga ito. Kaya nga, hopefully, may balik po natin because, to achieve this intent, in this noble intent of zero balance billing for those who really cannot afford, ay kinakailangan din ng suporta. And inasahan po natin na talagang sa pagkaka-announce pa lang ng Pangulo na zero balance billing do zona, talagang ano na ngayon, punong-puno na. Yung PGH, East Medical Eastern Medical Center and other government hospitals are already full. So, kinakailangan ho natin masuportahan po ito para po itong direktiba ng Pangulo ay mabigyan naman ng suporta at maging katotohanan, Mr. President. Mr. President, of course, kailangan natin suportahan itong pagkaroon ng no balance billing. No? I think that is the intent of the UHC as you had sponsored. No? Pero right now, Mr. President, para lang po klaro, kasi we're on the record at of course, nakikinig rin ang taong bayan sa atin. Yung no balance billing, kaino po siya applicable ngayon? Meron po bang sektor kung saan ito po yung target or meron bang geography na kung saan dito lang siya no balance billing o may mga hospital na spesipiko na ito lang po yung no balance billing? Maybe we can start there, Mr. President, bago tayo umabot sa tanong na paano natin ma-achieve yung no balance billing para sa lahat ng mga kababayan natin. Well, Mr. President, because under the Universal Healthcare Act, all Filipinos are now automatically members of PhilHealth. Pero ito pong zero balance or no balance billing, ang prioridad po natin, yung po talagang walang kapasidad, okay, no, na magbayad. And these are the indirect contributors, classified, as I mentioned earlier, ito po yung PWDs, indigents, and senior citizens. So, they are the priority for zero balance billing. So, Mr. President, so right now, kung PWD ka, indigent or senior, are you already no balance billing status? As long as they avail of the basic accommodation in DOH hospitals, Mr. President. Ito po yung ward, Mr. President. Posible rin po na, so basic accommodation, pero kahit anong sakit, no balance billing po sila. Is that correct, Mr. President? Yes, that is correct, Mr. President. So kahit anumang sakit, kung ako ay senior citizen, PWD, or indigent, and I only avail of basic accommodations, doon po, no balance billing tayo. That is correct, Mr. President. Okay. Pero kung nagangad ako ng mas magandang accommodation, yung next level, kailangan mo na magbayad. That is correct, Mr. President. At kung hindi ako kasama sa tatlong klasifikasyon na yon, hindi ako senior, hindi ako indigent, or hindi ako PWD, may cover ang PhilHealth, pero meron ka pa rin ilalabas na pera. Is that correct, Mr. President? Yes, that is correct, Mr. President. However, yung pong mga those who would not fall under the indirect contributors o ito mang pong prioridad po natin, kahit po sila kailangan magbayad, our intent is still to lower the out-of-pocket expense. So, kung sila po yung mag-avail ng private accommodation, of course, there will be expense already, pero ang target ho natin is for PhilHealth to at least increase its participation. No? Na talagang ito man nakaraang taon siguro naging mainit kasi po napakaliit nung kanila pong sinasagot. So hopefully by this time they would have adjusted their case rates and with the new PhilHealth administration under Dr. Mercado, they committed that they will increase the participation of PhilHealth in every hospital billing, Mr. President. Mr. President, so kung
So merong lang sektor na talagang no balance billing, no? Yung karamihan ng mga workers natin, karamihan ng mga kababayan natin, mga kabataan, kailangan pa rin nila magbayad. Yung ultimate goal po ba ng UHC ay makover lahat ng Pilipino or ilang-ilang sektor lang po sa mga kababayan natin? Yes, under the law, Mr. President, all Filipinos are now considered as members of PhilHealth. And although this is what I admittedly, this is a really ambitious measure. It's a 10-year program, Mr. President. No? We are already entering the 6th year of implementation. Medyo, sa totoo lang, medyo malayo-layo pa tayo. But siguro baby steps, we're trying to improve, Mr. President. And at least these are all welcome development. Ito pong nakarang SONA na ating Pangulo na kahit paano nabigyan na ng kahalagan and importansya itong healthcare and the universal healthcare program. So, yun po, Mr. President, baby steps and malayo-layo pa sa totoo lang, pero I'm hoping that with this present Congress right now, if we will all work and help each other realize this of having a genuine universal healthcare, access to genuine universal healthcare for all Filipinos, sa tingin ko naman po ay kakayanin, no? Yes, it's true that it might entail cost, but I think if pagtulong-tulungan po natin, magagawa po natin ng paraan to. Mr. President, I don't know kung masasagot na to ngayon, no? But I'm sure maghihiring naman tayo tungkol dito. Meron na bang target number or target budget ang Department of Health or PhilHealth pagdating sa pagkamit ng universal healthcare for all? Meron na ho bang, napag-usapan na po ba yan in the previous Congress? Kung magkano ba talaga yung kailangan nating mai-budget para talagang totoo po itong universal healthcare para sa lahat ng Pilipino? Well, actually, Mr. President, every they are still adjusting, no? Kasi nga po taon-taon meron na pong schedule sana yan eh. Ever since the passage of the Universal Healthcare Act, kaya lang taon-taon na medyo nababawasan din ng budget. But hopefully with the President's announcement or directive during the SONA, hopefully yung ating pong makasamahan din po sa House will give priority this time to healthcare services. Kasi po dito sa atin, I'm proud to say that marami ho tayong mga healthcare advocates dito, no? Senator Opo. Risa is here, Senator Pia Cayetano, na Senator Bongo, of course, na pinagtutulong-tulungan po natin na every budget season in the Senate, at least we with our institutional amendments, we always add to the healthcare programs, no, na kaya nagkakaroon lang po talaga ng siguro ng delays because of the budget cuts that the whole DOH or the healthcare program receives every year. So hopefully this time, alam niyo na po, pag sinabi ng Pangulo, especially during the SONA, that is already a directive. Yes. Mr. President, we will definitely support you, no, in this endeavor. Pero siguro, Mr. President, ang una kong tanong, kapag panahon na siguro ng budget or if Senator Go will have a hearing on this, magkano ba talaga yung kailangan talaga natin para ma-achieve natin yung goal of universal healthcare? How much do we really need? Kasi, Mr. President, kung hindi malinaw yung numerong yun, parang di rin malinaw kung ano yung ating mga goals, no? Pag nalaman natin yun, Mr. President, pwede sigurong makita pag inad natin yung GL, I think nabanggit to ni Senator Tulfo kanina, yung mga GL, mga AIX, yung mga healthcare, kung hindi kaya, Mr. President, kung ipasok na lang natin to sa UHC, hindi kaya maaabot rin natin yung no balance billing, Mr. President, or malayo ba talaga yung mga numero, Mr. President? Actually, that's very much welcome, Mr. President, Your Honor. Actually, ang intent talaga ng UHC nun, yung mga tao hindi na pumunta sa, halimbawa, PAGCOR, PCSO, sa mga government officials, no, na pumipila pa sila.
Kaya nga po yung pondo for social services galing po ng PAGCOR at PCSO, by law directly it will now go through the universal healthcare. That will be welcome, Mr. President, Your Honor, na kung talaga lahat po yun mailalagay dito. I think kahit papano yung pondo po ng UAC, the realization will be much faster. Just to give an idea, siguro ang kailangan ho natin every year is about 300 billion for the implementation. Kasama na po yun yung budget ng Department of Health and PhilHealth's portion, no, for the implementation of UAC. So that's every year. Mga magkano, Mr. President, yung gap natin? I'm sure minomonitor nyo po yan. Since year one of its implementation, Your Honor, Mr. President, medyo nagkulang din. No? But we will give you yung query, no, tungkol sa gap. No? We just don't have it right now. And Mr. President, I would like to thank Senator Babaquino for your support. Actually, yung pong binabalikan ko lang, no, yung sabi, if the government, I think if the government is really would want to show that it is really indeed serious in helping our people, especially sa social programs, yung pong inyo pong in-sponsor na free college education, and kung maging successful na po itong Universal Healthcare Act, talagay ko doon lang, no, sa education, sa health, pag maging maganda, mararamdaman na natin mga kababayan na talagang kahit paano ang pamalan ay talagang nandyan para umalalay sa kanila sa oras ng pangangailangan. Thank you, Mr. President. We'd like to reiterate our support for the good sponsor of the Universal Healthcare Law. At mabigat na usapan to, Mr. President, but we promise and we commit to engage and to support the efforts of the Chairperson of Health and Senator Ejercito with regard to the amendments or the changes that we want to see in this law. Maraming salamat, Mr. President. Thank you. Senator Aquino. Thank you, Senator Babaquino. Maraming salamat sa support lang. Senator